all about wisdom in customer strategy. And I hope marami kayong matutunan dito sa ganitong klase ng pag-derive ng opportunity at in meeting clients. No? Company uses a lot of branding and statement to introduce their goals. Tingnan niyo yan, yung mga logo, yung mga slogan, yan. Business aspiration, diba? Their team capabilities, yung pinapresent ni SB, we are the good guys. The trust they want to get, no? The brand recall customer wants to remember from them, but the reality is company do start winning, will and can start through their people and through individual encounter with the intent, not for brand influence, but for strategy to win the heart and mind of the customer on the benefits the products give, the solution the customer wants, and the persuasion that they are sold to the product they do not deserve. Technology plays a vital role today, such as YouTube, yan, diba? Ginagamit natin yan. Instagram, LinkedIn, Facebook, Hope, WhatsApp, WeChat, Zoom, like this platform, GoToWebinar, yung Brave, as a winning formula for the customer. So sa customer yun. Technology becomes the platform not to win or be influenced by brand or salespeople, but to be able to make a discrete decision that only they desire to accomplish for themselves, yung customer mismo, and for their own preferences. One of the wisdom in customer strategy, as we do the business of HVAC, first is you must be able to create possibilities. No? Meetups with clients give us great opportunity ahead of us. No, yung story ni Jardine Wong, yung owner ng Garden Bay City, when they were able to present yung mga expat ng Grid that time, when they were presenting with Jardine Wong, after first meeting, parang hindi na satisfy yung owner, si Jardine Wong. Nagpatawag siya ng second meeting. That time on board ko pa lang with Unitech Philippines. And then ang nakita na nila opportunity, sabi, tulungan mo kami dito with Jardine Wong. Gusto namin makuha yung Garden Bay City. This is a developer somewhere in Cavite. Gusto nila matayo ng multiple residential condos. At the same time, gusto nilang magtayo ng commercial building. So when we were there, nagdine-develop namin yung collaboration. Una, minute nila yung si Jardine Wong. Ang kaso nga lang, yung unang meeting nila, parang hindi na satisfy si owner. So what they did, sabi nila, Serving, sama ka sa amin, and then let's meet Jardine Wong. So doon ko nakilala, batang-bata yung owner, but yet, since Chinese siya, pero yung surrounding team niya, mostly Filipino. So nung first collaboration nila, hindi nag-materialize. The reason, because magkaiba yung lingwahe. So, for me to create yung ganong possibilities with Jardine Wong, ang nakita ko, kailangan i-reach out ko yung project team. So, na-meet ko yung business decision maker, pero kailangan i-educate ko yung team ni Jardine Wong. So, we were able to explain and create yung possibilities na pwede niya palang gamitin yung Gree product doon sa kanyang development. Yung story naman ni Peter Lim, meron siyang, ito yung manufacturer ng noodles, no? Na malaking manufacturer ito. Siya yung nagsusupply sa iba't ibang brand ng noodles. No? So pinakita niya sa amin yung facilities niya. And then nung tinitignan niya na yung catalog o yung technical catalog, sabi niya, I'm very familiar with this na bang
okay lang ba if I tour you around dito sa factory namin? Sabi, so, okay, sige. So, tinur niya ako dun, tinur niya kami. And ang goal niya lang pala is, gusto niya mapalitan yung compressor system niya. And then when we were inspecting yung yung buong facilities niya, sabi ko, Sir Peter, the system is too old and we don't have that kind of brand already. I think it's a German brand. No. I don't know if the market can still supply you, but we have an offer. No. If it's okay with you, I'll explain it kahit mga 5 minutes or 10 minutes so you'll be able to know. So sabi niya, Beng, pwede mo ba akong tulungan? So rather than meeting yung gusto kong i-present sa kanya, yes, ano yung gusto mong tulong? Gusto kong mag-build ng isang plant ng chilled water system dito nearby. So ang goal lang niya is bumili ng 1 unit sa Unitech. Sabi ko, sige, I'll develop a plan. Give me 1 week. Sabi ko sa kanya, I'll develop a design plan for you and you can get your own contractor or installer. We'll guide him para mag-materialize o maging maayos yung project mo. So, ginawa niya para malaman niya na totoo yung sinasabi ko. Binisita niya ako sa office. Tiningnan niya yung plano na ginagawa namin. So, after that, after 1 week, so binigay ko sa kanya yung project. Sabi niya, oh, bilis eh. 1 week? Wow. Then nakita niya na, pwede to. And then nakapag-adjust siya dun sa facilities. And then, sabi niya, Beng, don't need to worry. It's all right. Is it all right for me to take your plan and then I'll do it my own? Sabi ko, okay. I'll get my people to supervise you. So you'll be guided along the way. So after that, instead of buying 1 unit, ang ginawa niya, I'll buy 2, Beng. Sa-sign up ko, pipirmahan ko na ngayon yung PO. So right there and then, doon sa my office, i-sign up yung PO. So yun yung story ni Peter Lim. We just created a possibility for the client. Ano yung mga possible na pwedeng gawin. Another thing, the wisdom in customer strategy, you must be able to create options. No? Setting the stage for our client to learn. Yan. To learn and relearn our products. Feature is the game changer, no? In customer strategy. But more than learning our product is the ability for the customer to solve this problem and meet his need that matters most. No? I remember yung story doon sa, let me tell you a story doon sa Department of Health. No? We were visiting majority of developers in Cebu and Davao. These are really the owners, no? Big developers in Cebu, big developers in Davao. So we were able to meet. And they have buildings in Makati na tinatayo. No? And one contractors who are linked to a government director of DOH. We were able to talk to him, tiga Davao siya. So, and we were able, parang casual meeting lang, and then he was able to tell us yung concern niya about this project. Sabi niya, I'm about to do a project. It's a multi-split air conditioning system. I-award na sa akin. But for me, parang mahal yung maliit lang yung magiging margin ko. Sabi ko, why not? I'll do an option design for you. Rather than build a multi-split system, I'll offer you a better product. Give us an option. I'll give you an option as well. Option to offer, I'll give you a better option for your project. So, option sa amin, option sa kanya. So, we're able to give us another request. Give us 1 week, just 1 week to develop the plan. So, binigyan niya kami ng 1 week
1 week to develop the plan para i-offer yung from multi-split ginawa namin BRF. So rather than offering yung magandang brand na yung brand ni Gree yung in-offer niya. Bakit? Kasi yung nung sinubmit ko na sa kanya yung cost and also the plan, nagulat siya at saka yung director ng Department of Health. Kasi mas mura ng 3 milyon. Eh sa isang building, 5 building yun. 5 building ng Department of Health. So 3 milyon, sabi niya makakadalawang Montero na ako dito. Sa isang building, 5 building yun. So naka-save siya. Ibig sabihin, since taxpayer din naman tayo ng government, no? So yung tax natin goes to Department of Health, ginagamit din nila. Ibig sabihin, savings din sa atin. So yun yung opportunity na na-create na options na na-create namin with the contractor dun sa Davao. And then yung story naman ng Mazini, the same contractor, nagbi-build naman siya ng 5-story. Friend niya yung may-ari ng Mazini Mall in Davao. Ang binild niya is 5-story na may mall, may supermarket, and then may furniture, high-end furniture. Itong high-end furniture ng Mazini Mall, sabi ko maganda to. And then some of the floors, kinonvert niya into a BPO. Sabi ko, rather than, about to install na rin yung famous brand na to, ng na mga multi-split din. No? And then sabi ko sa kanya, why not give us another opportunity? I'll make an operating cost, sabi ko sa kanya, I'll make an operating cost for your project using a chilled water system. And then, if you use chilled water system, magkakaroon ka ng opportunity, parang kuryente, pwede mong i-bill si client. And remember, yung split type, mga 5 to 6 years lang yan. Then you have to replace na. And then, why not give the opportunity with chilled water? You'll have 15 years. So, kung sa split, makakapagpalit ka 3 times. Pero sa chilled water, you'll wait 15, 20 years bago masira, bago magpalit. So, he gave us an option para ma-i-offer yung design na yun sa Mazini Mall. True enough, we were able to sell, actually, yung original design namin, 12 chillers, but sabi ko pwede ng 10 units, o 10 chillers. So, we were able to sell 10 chillers sa client ng contractor na yan, yung may-ari ng Mazini Mall sa Davao. Another wisdom in customer strategy, you must be able to create winners. No? Sabi nga, yung application dictates a lot in how the client will respond to your offer. Ulitin ko, application dictates a lot in how the client will respond to your offer. Yung story ni Bandong, we were approached, no? Ito yung owner ng Grand Titanic Realty. We were approached, pinapunta niya kami kasi magbibuild siya ng 5 residential towers. And then he wants to use Gree brand. Most of these are split type system. But as I go through the plans, no, yung pala yung owner, he has something in mind kasi nakita niya na ako, nag-draw up na ako ng plan. And also, I gave him already yung costing. So sabi niya, wow, too fast. Sabi niya, too fast. Chinese eh. Sabi niya, too fast. Why not, kita niya kagad, may offer na kagad. Sabi niya, why not, is it okay for you to visit one of my towers? No? Binibuild niya pala sa Binondo. High-rise din. I think about 30, 40 story. And then, condominium. Sabi niya, is it okay for you to help us on the how we can save money on this project? Sabi ko, why not? So, pinuntahan namin yung project. And then, since familiar ako with the way we build yung mga split type systems sa residential condos ng Rockwell, sabi ko, well, you can do stab outs and then
just build the outdoor unit or the piping and then let the owner of the condo unit, your unit buyer, build the indoor and outdoor for you to save on cost. So parang ting nagkaroon siya, "Oo nga 'no." So instead of buying all the air conditioning unit, sabi niya, "Thank you." You gave me an idea, sabi niya. And then, so yung opportunity na yun, we were able to extend yung effort beyond what was written doon sa design plan that I was curating for him. We were able to create a willingness opportunity for him to collaborate with Unitech. So knowing your numbers, your cost per ton, your equipment features will give you better opportunity to be tried and tested over time by your unknown client. So yun yung opportunity. Yun yung winning opportunity. Another thing is wisdom in customer study. You must be able to create excitement. Allow your client to see the big data that you have. This will mean sharing your equipment actual performance. Never worry about sharing factual and historical information. What works and what didn't work, because it helps them see you are a real thing. You are a real person he's dealing with. The essence of excitement on what drives you, makikita niya dun eh. What drives you to sell all about the products. No? Ito yung story ng Re-Ranch. After several months being with Unitech Philippines, no? Since majority of the product they sell are only split type, multi-split, konti lang sa BRF, di pa kasi sila marunong at that time. And then chillers, they hate to sell that kasi they don't know how to sell chillers. So I was approached by the owner of Unitap, Sunlight, and Unitech. Sabi niya, can you help us sell the chillers? Can you teach our guys how to sell? So when that request was given, so sabi ko, sige, why not let me study your chillers? So nung pinapag-aralan ko na yung mga chillers nila, which I think you should be able to know this. Sabi ko, yung chiller nyo, kasi ginamit nila sa Re-Ranch eh. They build 12 units of air-cooled chillers dun sa Re-Ranch 1. Tapos tinignan ko yung installation nila. Sabi ko, tinignan ko equipment, technical catalog, and then nakita ko doon, wow. Yung efficiency ng chiller, air-cooled chiller ng GREE, na 41TR, very famous 41TR ng GREE. Grabe. Very inefficient siya. 1.1 lang yung requirement ng ASHRAE at ng ating Philippine Green Building Code. Yung sa kanya, 1.8. Ibig sabihin, sobra-sobra sa hindi siya bibilin kahit hindi siya i-recommend ng isang consultant. Sabi ko, wow. Pag tinignan mo yung data niya on a technical, one by one, equipment per equipment, hindi mo gagamitin. Kung ikaw yung consultant, hindi mo gagamitin. That's why I sabi ko, oh, dapat mag-create ng excitement dito para mabenta tong product na to. Why? Because tiningnan ko yung mga data nila. Kung saan nila binild yung kasi may mga, and then yung reruns wherein they use 12 units. As in, ginamit nila 12 units. On a daily basis, doon sa 12 units na yon na almost 494 TR, serving 9,800 square meter of office area. Out of the 12 units na 41 TR, ang gumagana lang doon, every day, 2 to 3 units of chiller. Sabi ko, on per equipment, hindi siya efficient. For me to create excitement, kailangan makita ko, kailangan mapaliwanag mo sa kliyente, wow, ito pala, efficient siya when you apply as a system. So, ibig sabihin, kailangan malaman ng salespeople paano siya ibenta.
You create excitement out of your product. So, nung nakita nila yun, and I was able to tell the salespeople ng Unitech, and even the sales engineer and the sales manager, you should sell this way. No, don't tell the clients na efficient yung system natin. Well, in fact, it's not. Efficient yung system natin. If you do or buy, then you apply it in, yung chiller not efficient when you apply it on a modular system application. Ibig sabihin, marami siya. Doon siya magiging efficient when you apply it. Pero on equipment, technical catalog, it's not efficient. So, pag tinatanong ako ng mga client, efficient ba yan? O hindi siya efficient. Pero pag ginamit mo yan sa system mo, bawa modular, mga 10, kaya 4, 5, 6, 8 units, efficient siya, maganda siya. Gamitin. And then, binigay namin and then I asked permission with the owner, with Sir Ricardo. I asked permission para sabihin sa kanya, if we can share this data to the client. So, yun yung ginawa namin. And then, another story, meron siya, nung unti-unti nakakabenta na ng chiller, yung owner ng Unitap, senior din niya sa akin yung PV chiller performance na nandun, na ikinabit nila sa Calapan. It so happen, yung PV chiller na yun is water-cooled, so definitely mas efficient siya compared dun sa similar Unitap niya na nasa same gross floor area. Pero yung kinukonsumo nung nasa Palawan niya, 1.5 million. Yung nasa Calapan niya is only 750,000 per month. So sabi niya, engineer, you can share also this information. Sabi ko, thank you for allowing me because this is how we should sell your product. So you create excitement doon sa client. Then another wisdom in customer strategy, you create reasons. Now, share your resources for free. Dapat for free. Why? Because your compelling reason is to sell what is not your product can offer, but what your services can do even more. So yun yung nakita ko, yun yung hinahanap ng kliyente. Yung servisyo mo. Kasi kadoktong nun yung produkto mo. If you're selling equipment, sabi ko sa kanila, sabi ko sa mga dealer, sabi ko sa mga dapat i-free natin yung design. If you're selling talent, do an extra mile on negotiation. If you're selling solution, like I think Danfoss is selling solution, while QA is selling solution, give them the reason to try your product with incentives. Para makita niya, ay, okay, maganda. Yun yung incentive na pwede mo makuha from this service or from this offer. Give them the reason to see that you care a lot to the client, not to the project. Kaya minsan yung client, pag follow-up ka ng follow-up, nakukulitan. Kasi sabi niya, hindi mo naman iniisip ako, hindi, puro project na lang. I remember yung story ni Architect Albert Yu. We were able to participate in 2 PhilConstruct. I think yung second PhilConstruct, nadaan si Architect Albert Yu ng Asio Design. And then nakita niya, tapos tinawag niya ako, sinong consultant niya na dito? Sabi niya, then pinakilala ako with Architect Albert Yu ng Asia Design. Sabi niya, Engineer Ben, ito bang portable aircon nyo na ginagamit nyo sa elevator? Pwede ba itong gamitin sa condo unit? Sabi ko, Architect Albert, if your client or yung user ng unit will be able to accept the setting will only up to 22 degrees C, then this is possible, sabi ko sa kanya. And ang opportunity pa dyan, sabi ko, pwede mong papasukin yung fresh air dyan. So nakita niyo yung opportunity na yun. So we were able to create more reason
para si Architect Albert Yu, dalhin yung produkto ni Griff kay SM, kay Henry C. Jr. So we were able to meet si Henry C. Jr. Para introduce yung products ni Griff. So yun yung first encounter ko kay Henry C. Jr. So yun yung na-create namin, yung reason, compelling reason to sell what we have. Hindi yung product, but the services we can offer. Siguro since kompleto tayo dito, gusto kong i-create ito eh. Gawa tayo, may preference game tayo sa lahat. Si Sir Albert, kay Mark, kay Ben, kay Sir Locrito, kay Sir Andy, yan, kay Edwin, yan. Gawa tayo, may game tayo ngayon. Gawa kayo ng or make a note na lang kahit sa notes ng ano niyo, ng mobile device niyo. Which do you prefer? No. Make a presentation or actual conversation. So isulat niyo diyan sa kung 1 or 2 yung preference niyo. Which do you prefer? Maggawa ka ng presentation to client or actual conversation? Nakukuha niyo ba? Pwede kayong mag-unmute ha. Kuha, Sir Ben. Kuha. Good. Okay. Punta na ako sa pangalawa. Which do you prefer? Offer opinion based on product or ask relevant direct question on the use of product? Yan. 1 or 2. Pili lang kayo dyan. Number 3. Which do you prefer? Pwede natin ulitin yan pagka sabihin niyo mabilis ako masyado. You focus on relationship or you focus on solution? Ano ba gaunahin ko? Relationship muna or solution muna? Which do you prefer? Kung ikaw yung sales people o ikaw yung technical people, kaharap si client, ano unahin mo? Which do you prefer? Okay, number 4. Which do you prefer? Gravitate towards user or target yung business people? Anong preference mo? Doon muna sa gagamit. Mga manager muna. Or targeting ko kaya yung may-ari. So which do you prefer? I hope hindi ako mabilis ha. I hope nakukuha niyo. Okay, number 5. Which do you prefer? Rely on product or relate product usage? Anong preference mo? I-rely ba ako dito sa product? I-relate ko yung product usage. Base dun sa mga naging story ko sa inyo. Pili ka lang dyan, 1 or 2. Okay, another one is number 6. Which do you prefer? Need to be managed or manage the manager? Parang lumakto na, nag-level up na. Need to be managed or manage the manager? Another, number 7. Which do you prefer? You attempt to sell by convincing or persuading or you or empower buyer to achieve goals? No. Tawagin ko kayo isa-isa ha. Kung ano yung naging preference niya. And another is, which do you prefer? Attempt to sell by handling objection or empower buyer to solve problems? I hope nakapili kayo ha. And then, yung pinakahuli natin, attempt to sell, which do you prefer? Attempt to sell by overcoming resistance or empower buyer to satisfy the need?
Oh, Okay. nakapili na ako, Sir Beng. Nakapili ka na. Sir Yes, Albert, yes. ikaw Yes. na. Yes. Okay, go. Actually, sir, lahat ako 2. Video mo para makita ka naman namin. Sandali, sir. Bubuksan ko lang ilaw. Oh, no problem. Okay. Maganda tong game na to. Actually, it was formulated by it was discussed in the book Customer Centricity by Mike Bosworth saka si John Holland. Napakaganda yung book na yun. I'll be sharing it to all of you. Para matuto. Okay, sir, kita na ba? Okay. Okay, nasaan ka na? Sir, naka-open na. Yan, okay, go. Number 2 ako, sir, 2. 2 lahat? Ilan yung ano mo? Ilan yung... Halos lahat ng selection ko, sir, halos lahat based on my personal experiences is 2. Okay. Galing dun sa presentation, mostly 2. Yes, sir, mostly 2. Okay. For me, yan ang usually ginagawa ko at kaya trying to share with my colleagues also. Kasi sir, katulad yung nasa screen natin, we focus on the solution. Kasi in establishing relationship, once you have the solution, relationship will follow. Tama. Yun lang sa akin, sir. Kasi, kumbaga, kahit mag-establish ako ng relationship, wala akong solution, wala akong ma-achieve. Di ka rin papansin ng client no? Correct. Kaya I would rather go for the solution. Kasi yun yung problema na binabanggit nyo kanina, yun yung problem ng client. Then, solve it muna natin. Then, once you get to solve his or her problem, then, it's an automatic relationship. Yeah. Diba, sir? Yun eh. Tama. Yeah, sir, ako. Sir Albert, sa gravitate toward user or target business people? Okay, for me, target business people. Why? Kasi nandito, sir, yung mga decision makers. I would be able to explain again my solution, my product as well. So, mas madali for me to get connected sa client easily. So, yung decision maker? Yes. That's the most important thing. Rely on product or relate product usage? Actually, I would base more again to relate product usage. Kasi kailangan i-orient mo sila on, again, paano mo gagamitin yung produkto mo to arrive on their solution. Kasi marami na kasing product ngayon So, kailangan we have to relate anong product ang meron tayo. Bawa, merong isang client tayo na ibang brand na ginagamit. So, same condition, same technical. Sasabihin ko lang ng client sa'yo, what's in it for me? Kung maglilipat ako sa'yo, kailangan you'll be able to explain it to them. Diba, sir? Bago ko lumipat ng ibang brand, bago pumunta sa'yo, what's in it for me? Diba? At ano advantage ko? Ba't ako lilipat? Kung happy na ako sa dala-dala kong o binibili kong produkto sa ibang supplier na competitor nyo. Something like that. And another thing, attempt to sell by convincing or empower buyer to achieve goal. For me again, 2, which is empower buyer to achieve goals. Actually, for my personal opinion, again, this is part of the solution. This will link again in solving their problems. Kasi ang goal ng bawat client is lahat yan meron niyang tinitingnan na goal in every business situation on a specific industry. Then they would see who's supplier or partner na makakatulong sa kanila. Kaya nga sa industry natin, we look forward looking for a partner, hindi lang basta supplier. Partner talaga ang tawagan natin. Okay. Galing. Tawagin ko naman si Sir Edwin. Thank you, Sir Albert. Sige, sir. Okay.
Edwin na, si Edwin sir. Yes. Edwin, take over. Edwin? Yes, sir. Andito po ako. Yan. So, which do you prefer? So, ilan yung number 1 mo? Ilan yung number 2 mo? Hindi ko masabi. Oh, pero maganda po yung mga sinasabi ni Albert in related doon sa mga talagang actual na nangyayari sa amin ngayon. Speaking about itong pinapakita nyo po ngayon, yeah, for me, number 2, empower buyer to satisfy the need. Kasi in the first place, it always boils down to the customer challenges and customer needs. So basically, para masatisfy mo yung customer with your solution that you have first to identify ano ba talagang challenges meron siya. Like for example, ano ba yung pagka may mga tinitignan sa commercial building pagka matataas ang energy consumption? Ano rin yung ba pagka magtatayo sila, magdi-design na isang building, they want an energy efficient system. So you're coming to something that na meron kang solusyon that you also see of something na kailangan i-empower mo yung customer itself to understand the technology whatever you have. So later on, pag nagawa na yon, this will come also already yung what we call satisfaction. Yeah. Correct. Ito yun eh. Kung most of you, tama yung sinabi mo, Sir Edwin, at saka yung sinabi ni Sir Albert, yung senior niya. Kung ang number of chosen mo, number 1, mostly 9, ang mindset mo, ibig sabihin, you are Correct. a traditional salespeople. Correct. Pag ang pinili mo, majority 2, you are a customer-centric salespeople. Ibig sabihin yung mas prefer mo na sinasatisfy si customer. So, siguro tawagin natin si Sir Benjay. Sir Benjay, ano yung naging result dun sa mga preferences mo? Baka pwede mo i-share sa amin. Or si Sir Luis. Yan. Ano yung mga naging result nyo, sir? Sige, sir. Sige, Sir Lenbert. Or si Sir Luis. Sino na ako na? Sir Beng, halos lahat po sa akin is number 2, sir. Maliban doon sa number 4, 1 yung Okay. ano ko po. Yung sa number 4, yung sa gravitate, sa ano po, Ito. gravitate doon sa personnel, towards user. Mhm. Usually po kasi ano sir yung user o ito po ba yung tinatawag natin operator sir o sila yung nasa ano po nung application. Bali usually po as technical person po sila yung madalas Mas encounter nakakaalam. mo. Po, mas madalas nakakaalam kung ano yung nangyayari o ano yung situation na i-elevate lang nila doon sa taas. So bali sa kanila po manggagaling yung ibang recommendation. Tama. Apa. So parang para sa iyo yung number 4, mas maganda makausap ko muna yung mga user bago ako umakyat. Tama? Opo. Okay. Para direct po tayo doon sa talagang kailangan ng client po. Okay, good. Thank you, Sir Luis, for discussing. Si Sir Mark, si Lenbert pala, nag-ask kanina. Sir Lenbert, baka may gusto kang i-share. So, saan ka dito, saan ka mostly? Papunta ka sa traditional, or papuntang customer-centric? Good evening po. Una po sir yung sa may solution. Bali po sir, as a sales po, kami po is naka-focus din po sa solution. So we try to we always to take the problem of or the challenges of the customer para po aware din kami kung ano yung i-offer namin na solution sa kanila. Then after po na ma-generate namin or ma-assess namin yung conversation, that's the time po na magagamit namin yung produktong dinadala namin to offer the solution. So, para po sa akin, facing the challenges and offering a solution is a effective way to be efficient or effective sales personnel po. Then,
ang pinaka-quote ko na lang din po is yung trust po, yun po talaga yung pinaka-importante sa lahat actually. Para sa akin, yun yung dapat na ma-develop at as a sales, yun yung dapat na ma-develop sa customer directly is yung tiwala. Kasi kahit sa experience ko rin po, may mga times talaga na pag natulungan mo yung isang customer mo, i-refer ka niya sa mga kakilala niya. So, yun yung para sa akin is maganda kasi nagkakaroon ka or nabibuild mo yung relationship hindi lang dun sa taong kausap mo na natulungan mo kasi unang-una, ang ginugol mo is yung long term. In a long term, actually, yun po talaga yung pinaka-importante. Long term, tsaka yung more on, para saan po talaga relationship yung goal ko na ma-build sa customer. Yung Okay. produkto po kasi, tsaka yung benta, Oo. naman po yan para sa akin, reward na lang po, na ano yung na-build up mo towards doon sa kliyente. Kaya for me, trust and talagang trust lang po talaga din. Kasi yung produkto, yung technical knowledge, nandiyan naman po yung team namin to support and mapag-aaralan po yung produkto. Pero yung tiwalang ibibigay mo sa kliyente o yung tiwalang ibibigay niya sa iyo is yun po talaga yung para sa akin magandang ma-build as a sales personnel. And ayun lang po, yun po yung gusto ko din. Galing. Tama yun, sir. Kasi it follows no? Yes, sir. Dire-diretso na yun. Pag nakita ka niya na, oo, maasahan ko nga to. Yun. Yun. Lagi ka nang tatawagin. Po, actually, aside din po sa isa sa mga naituro sa akin ni Sir Albert is yun, trust tsaka yung relationship sa client. Yung tipong ilalabas mo siya after office, like meet up lang kayo, like kamustahin lang, mga musta, mabisita. So, napakalaking bagay po sa kliyente kasi hindi kanya makakalimutan. Kaya yun, para sa akin yung isa sa mga factor as a effective personnel po or sales personnel. So, yun lang po, sir. Sir Beng, Galing. Yes, sir. pag si Lambert po ang kausap ng client, automatic yan, satisfaction guaranteed. Sarado agad ang sarado agad ang Basta sir, benta. satisfaction. Galing. Basta satisfaction pinag-uusapan. Galing. Ayun lang, sir. Thank you po. Congrats. Galing. Maganda yan. Tawagin naman natin si Sir Locrito. Sir, saan kayo nag-prefer? Doon sa 1? Doon papunta sa 2? Hello sir, good evening po. Yes, sir. Good evening po. Sir, same din po, sa 2 din po ako ang mga option ko. If ako po kakausap din sa client, parang ganito rin po yung mga style ko eh. Relationship sa customer. Tapos, una po, ang ginagawa po dito, identify the customer's problem or requirement at doon po papasok yung pag-offer natin sa nila ng solution, yung product na ating ina-offer. Yan sir. A lot naman po kasi nabanggit na ni Sir Albert at Sir Lambert po. Same din po na talaga ng strategy. Galing. Thank you, Sir Locrito. How about si Sir Ethan? Saan kayo nagpe-prefer? Doon sa 1 or papunta doon sa 2? Hello po. Yes, Sir Ethan. Majority po ng sagot ko is sa number 2 po. Except yung 3 tsaka 4 po. Yung slide 3 tsaka slide 4. Pero yung narinig ko po yung sagot ni Sir Albert po doon sa number 3. Mas may sense nga po na yung number 2 po yung piliin po sa solutions po instead of the ano po ba yung number 3? Yung pangatlong, ayan po, focus on solutions muna bago sa relationship po with the client. Okay, galing. So, ang preference mo, papunta ka doon sa customer centricity. Opo, majority naman po, number, parang 2 pa rin po yung napili ko. Matimbang yun 2. Opo. Okay. Si Sir Sandy, tawagin naman natin. Pwede kayo mag-open ng video.
Hello sir, good evening Sir Beng. Yes. Good evening po. Actually sir, almost 2 naman yung ano, yung prepared ko. Hmm. Eto sir, halos parehas kami ni Luis dahil galing ako sa technical person pero more on solution kasi yung ah ino-offer ko sa client kung Mhm. sakali. Nabanggit nyo nga si Danpos tsaka si Milky Way is focus on solution. So, ang pina-practice ko pagkakausap ang client, ang target ko, malaman ko kung ano yung problema nila para makapagbigay ako ng solution. Nagkakaroon na rin ako ng experience sir sa client kahit hindi namin produkto. Sa akin tinatanong. It's Meron palo pa, sir yung Sir yes Sandy. sir. It's palo sir yung relationship eh. Pagka naibigay mo yung yung solution doon sa mga pangangailangan nila, doon sa needs. Ngayon, nagkaroon sila ng tiwala sa akin. So kahit hindi namin hawak yung produkto, Oo. nagtatanong sila, nagko-consult sila. Naibibigay ko lang sir. Hindi lang din yung same product namin kung hindi kahit produkto ng mga kaibigan na i-offer kahit papaano. So, gano'n sir. Tama naman si Sir Albert, talagang the most too. Pero galing kasi ako sa technical manager. So, most of the time, ang nakakausap ko, yung mga user sir. Totoo, pagka meron silang problem, lahat naman ng problem nila makakarating doon sa mga head nila, yung magde-decision. So minsan sa kanila ko rin kumukuha ng idea. So kung mata-target mo sila, mabibigyan mo sila ng solution doon sa na-experience nilang problem, mai-re-recommend ka rin. Katulad sir ng mga story na binanggit nyo kanina, yung chiller na pinabebenta sa inyo, hindi siya yung efficiency for individual hindi sapat. Pero pagka ginamit siya ng mas marami, mas malaki yung efficiency. So, nabanggit nyo rin kanina na bago nyo sinubukan ibenta, inaral nyo. So, sir, sa akin talaga, I think bago ka makapagbenta ng isang produkto o makapag-offer ng solution sa problema, kailangan mo na makita, maintindihan kung ano yung produkto. Tapos be honest sir. Kasi doon susunod to follow sir yung yung magiging relationship sa kliyente. So, yun po yun sa akin sir. Galing, Sir Sandy. Maganda yung sinare mo, sir. Kasi yung meron kaming client na ganyan na talagang hindi niya sasabihin na kailangan ko 'tong produkto na 'to. Naalala ko nung pinuntahan namin yung yung isang malaking developer sa Cebu. Kinukuwento ko nga ito dun nung isang meeting namin nila Sir Al. Ang laki-laki niya pero nung nakita niya yung mga kasama kong expat na Chinese, sabi niya, "Hindi kayo yung kailangan ko, ito kailangan ko." So minsan talagang hahanapin niya, sino ba yung makakapagbigay ng solusyon sa'kin? Tsaka minsan hinahanap niya yung local yung kaparehas niya ng hindi niya katulad nun, hindi niya hinahanap yung Chinese. Kasi although Chinese siya. Yes Sabi sir. niya, "Hindi, ito kailangan ko, mga Pilipino." Na-explain nila na maayos yan. Yan. Tama ka din yung level of understanding sa produkto. Okay. Thank you, Sir Sandy. Si Sir Welcome. Benji. O si Sir Mark. Sir, yes po. Sa akin sir, all of my answer sir is 2 po lahat. So, tulad po ng sabi ni Sir Albert tsaka ni Lenbert sir.
when you focus po dun sa solution na ibibigay mo dun sa problem ni client, nagfa-follow na rin naman po yung relationship. So, yun nga po, parang hindi lang product ang binibenta mo, kung hindi parang pati yung tiwala ni client is makukuha mo. So, dun na rin papasok sir yung pag-refer sa iyo ni client sa ibang mga kakilala niya po, ganun. Correct. Galing. May mga experience ka bang gusto mo i-share, Sir Mark? Actually sir, medyo sa sales na sir, medyo bago-bago pa lang po, pero yun, sa tulong po nila Sir Albert, nila Sir Edwin, Sir Sandy, medyo maganda na po yung lagay ko pagdating sa sales. So yun po, gina-guide naman po nila ako parati. May mga client bang makulit? Meron sir, meron pong nagra-rush, pero Up to, sa 1 to 10 na client, ilan yung makulit? Kung 10 yung client, ilan yung makulit? 30%, 40%? merong mga 30% sir. Meron sir, nagra-rush talaga sir kasi kailangan talaga, like yung kahapon, ni-rush yung kasi meron daw silang audit ngayon. Yun, inano namin, tinrabaho agad para masatisfy naman sila agad. Galing. So yun sir. Tama. I hope marami. Sir Ben. Yes, sir. Hindi, babalik lang tayo kay Sandy kanina. Apaka hindi nyo pa ata na-meet si Sandy Aquino. Siya one of the director ng Milky Way na nagtayo din. Isa sa mga haliga yan. Ako, pumasok kasi ako 2019 lang. Ngayon, sir, si Sandy talaga ever since, siya yung problem solver talaga ever since. Wow. Kasi nakita ko sa mga historical, siya yung talagang Kaya nga, sir, ang problema nga, naubos niya ang buhok niya, kakasolve ng problema ng mga kliyente. Pumasok yun, sir, maraming buhok Gray na ngayon, hair. naubos na talaga. Ang dami niya sir natulungan. Sir, ang dami niya natulungan na client at saka marami na siyang natuturuan ng mga tao. Galing. Thank you, maganda sir. Kaya ang katagayan, sir, kaya ang mga qualities ng employees ng Milky Way. Ako lang, bago lang naman ako, sir. Bagong salta lang ako doon, 2019 lang ako. Iba talaga. Saludo ko dyan, sir, kay Sandy. NBA, no? Kailangan mo ng veteran. Oo. Para manalo. Actually, when I came in with the Unitech team, mostly na nandun, yung GM nila, bata pa. And then, yung mga sales team, bata pa din. And then, sabi ko, wala sila gaano experience on customer handling. No? Pag ayaw mo, wag mo. Parang ganun. At sabi ko sa kanila, you must be able to face the music. Kailangan, alam mo yan. Pag may nire-request si client, kahit gaano kakulit si client, kailangan harapin mo yan. Kasi, dyan niya makikita if you're really true to your product and to dun sa ino-offer ng product. Kasi, yung ikaw yung extension ng service eh. Yung product mo, nandiyan lang yan. No? Pero yung talagang extension ng service at saka ng sales, ikaw yun, yung tao. Dapat yun yun yung pina-realize ko sa kanila. So, sabi ko nga paano ko ang isa sa mga, when I was formulating itong lecture na to with them, I was telling them, how would I be able to encourage them? So, as I go through to each of their dealer service centers, sabi ko, wow. Kaya pala kayo hindi nakakabenta. Kasi napaka-limited ng customer experience. So, yun yung sabi ko sa kanila, kailangan ma-enhance yung customer experience. Kailangan ma-articulate mo yung customer experience mo. Maisulat mo, gawin mong kwento yan, i-video mo yan. Kasi, yun yung magsasabi sa produkto mo, nga, maganda yung produkto niyan. Actually, yun yung
It's the people that will tell your story, not you. Yan. And then, ito, pakita ko sa inyo yung ginawa ni Bosworth. Teka muna si Sir Benji. Nasaan na si... Nandiyan na ba si Sir Benji? Hindi ko pa narinig. Magsalita si Sir Benji. Sir. Yes. So, Sir Benji, saan ka? Saan ka nag-lean? Doon sa pag-select mo kanina. Nasa 1, more on 1, on more on 2. Ilan yung 1? Ilan yung 2? Walang wrong and right dito nasagot ka. Opo. Number of choice. Ano yung napili mo, sir? Mas marami 1 o mas marami yung 2? Mas marami po yung 1, sir. Yung 1. Okay. So, kailangan medyo mag-shift ka ngayon para matutunan mo. Parang kila Sir Albert. And with the team. Ano yung nakikita mo, sir, na Sir Benji, na na kailangan i-adjust? Yung customer, yung na-experience mo sa mga nakakausap mong customer? Dahil hindi pa po ako gaanong nakakausap ng customer, sir. Pero ang tingin ko po yung ano po. Customer concentric. Yung number 2 po, sir. Number 2. Oh. Po. Offer opinion based on product or ask relevant direct question. Ibig sabihin, ang kung wala kang exposure sa outside, so may exposure ka naman sa mostly internal customer mo, sila Sir Albert, sila Sir Edwin, diba? Opo, hindi po. Pag-engage mo sa kanila, matitrain ka rin nila. Eventually, ganito pala mag-isip ito. Ganito pala yung mindset nito. And then eventually, makakapag-adjust ka dun. Yes, sir. Thank you, Sir Benji. Thank you, sir. Thank you. So, ito yung senior ni Michael Bosworth saka ni John Holland na I'll email you the link para ma-download nyo itong book na to about customer centricity. So before nagkapag-lecture sa amin si Ranjay Gulati, our Harvard professor. So I was returning back to this book. Sabi ko, ito nga yun. I should be able to share it to the team. And para ma-create mo yung para maintindihan mo yung wisdom in customer strategy, to summarize, you must be able to create possibilities, create options, create winners, create excitement, create results. And with that, you'll be able to create power to grow the business. Tatandaan niyo lang yan. Ayun pala kailangan ko. And I would be able to help the company grow. Yung collaboration niya sa isa't isa, well, dominant naman yun eh. Nakikita ko naman. It's very strong yung participation sa inyo ni Sir Albert. Okay. So, I believe napakaganda nitong ating collaboration ngayon, and I believe you are all amazing. And thank you very much sa inyo. I hope may natutunan kayo. Baka may gustong mag-share. Si Sir Edwin. Wala ako. Or si Sir Albert. Albert, pwede kayong magtanong. Oo. Albert, pwede kayong magtanong. Kahit personal, pwede kay Sir Beng. Oo, kahit yung baka
kung papasukin niyo yung HVAC industry, talaga kailangan prepared yung heart, no? Prepared yung mind. Yes. Oo. Kasi minsan makaka-relate ka sa client mo ng, o kala ko ba, alam mo itong produkto mo. Minsan, talagang minsan, kailangan prepared. At the same time, sir, yung ano ko rin experience ko is dapat yung patience mo talagang napakahaba. Yung, correct. Diba? Kasi kung maikli lang pasensya mo talaga sa kliyente, siyempre, hindi ka rin makakatagal. Iiwanan mo na. Maaring iniwanan mo siya ngayon, walang requirement, pero pagdating ng nagkaroon na siya ng requirement, iniwanan mo siya eh. Hindi ka na mababalikan. Lost opportunity ngayon, di ba? Wala na yung brand recall. Mawawala yun. Yes. Hindi ka na niya maaalala. Kaya po, sa ng industry namin, sasabihin, nung maliit lang ni-inquire ko sa iyo, di ba ako pinapansin? Ngayon malaki ni-inquire ko, saka ka pupunta. Yeah. Di ba, sir? Ganun yun eh. Kaya kami, kahit maliliit, sinasagaling gawa ng paraan. Kahit third-party product namin, gagawa namin ng paraan yan para matulungan siya sa solution niya. Kasi ang kagandahan, sir, is hindi na siya naghahanap sa iba, sir. Sa amin na lang lahat eh. Yes. Nagkakaroon ka ng extended service. Correct. At the same time, we call it a reliable supplier. Reliable ka kasi you can help. Lahat you can serve them. Eh. Yun ang importante. Kaya nga, di ba sabi natin, service. Part of the service natin yan. Hindi lang just to sell, but also to help them. Yeah. Correct. Yung nga lang, sir, actually si Lambert talagang up to the last minute na based on, Lambert, kwento mo experience ko sa sobrang gusto niyang tulungan yung client talaga at i-develop. Meron siyang in-offer na toggle switch. Lambert, i-share mo nga yung ano mo. Dali, maganda yun. Share mo sa Mr. Ben. Yes, sir. Ikaw na, Lambert. Sige, sir. Ikaw na, Lambert. Share mo kay Mr. Ben para malam niya. Sorry, naka-off ko lang. Ayun naman sir. So, hello sir. So, yes. Ayun po. Actually, with regards to kay Sir Albert po, para sa akin kasi, kung ano yung maipoprovide ko na solution sa kailangan nila, is i-offer ko, technically. Then, kung sakaling i-PO or ibigay sa akin yung project, doon na lang po ako mamamroblema maghanap. So lahat po ng bagay na kaya kong i-offer is ino-offer ko. Then, particular dito kay St. Luke's po kasi, may project silang in-offer. Toggle switch lang po siya, like maliit lang. So, ang ginawa ko, nag-canvas lang po ako kahit saan, Shopee, kahit saan platform. Then, binigyan ko ng cost. And, unfortunately, wala pa akong makitang ganung produkto nung tiniyo na sa akin. So, yun yung problema ko. Actually, hanggang ngayon po yung problema ko. Kasi, sabi ko, makakita ako na ito sa so, ganun ka, ganun ka, din po yung... Ano yan, sir, sabi ko nga kay Lambert, think positive ba dyan na yan, di mo na may attract. Actually, ang laki, sir, nung malaki, sir, yung value, nasa 1,445. Oo. Toggle switch, sir, na 30 amperes, may picture pa. So, hanggang ngayon, hinahanap namin. So, sabihin, yung eagerness ni Lambert to help the client, ando doon na siya. Kumbaga, di ba, sir, ando doon na siya. Kumbaga, the effort is there. Nga lang ngayon, pinagtutulungan namin na makakita ng produkto na yon. Hoping na si client is makaantay pa. Yes, sir. Ganun po. Yun yung Bali, may 6 months na ba yun, Lambert? Wala pa naman daw. Siguro magto-3 months. Pero, ayun, sir. Ang lang din po, ang key nung move na yun is like lang po, para sa akin is helping the client to solve their problems or challenges doon sa area. Then kung sakali pala rin ibigay sa akin yung project, that's the time po na maghahanap ako ng solution. So ako naman yung problema. So though siya na positive problem kasi you build relationships. So you keep helping the customer. So for me, yun din po yung nabanggit ko kanina, it's more on building relationship tsaka helping them to sa mga challenges nila sa area. Yun lang po. Thank you, Sir Albert.
Thank you for sharing. Actually, sa Lenbert, meron din kaming experience sa ganyang client. Yung worth na 500, 600 na controller, parts lang yun. Eh dahil hindi na i-supply ng dealer, umayaw yung ano, client. Eh yung kasunod na project pala nun, mas marami yung requirement. Ay, Hindi na siya kinuha. Iti-take Nawala yung client. Sabi nga, baka nga dumaban kami dahil sa 1.5 na ano ito. Totoo sir, 500, 600 volt na control lang. Yes, sir. Sabi ko, ba't hindi pa binigay? Ang liit lang yun. Ba't hindi pa binigay? Yun lang po. Yun lang din, sir, na share ko. Oh. Kaya sa client kasi, walang maliit o malaki. Tama, sir. Basta tinatisfy mo yung need niyan, sir. Ang laking impact ng brand recall. Tama, sir. Regardless po kung tama po. Ay, actually, hindi na yung Actually, sir, brand si yung nalalaman. Lambert, sir, Hindi na yung brand di ba, Sir Albert? Ang tao na yung yes, sir, oo. Tao na yung hinahanap niya eh. Kaya nga, sir, si Lambert, kaya ganun si Lambert. siya na yung aming si Lambert, sir, ang aming ano ngayon, bagong satisfaction engineer. Yan ang bagong Pero course. bakit? Sige, sir. Bakit, sir? Lagyan natin Satisfaction sa guaranteed. Forum. Turo po kasi ni Sir Albert yun, pagiging matulungin. Yung pinutulong niya sa amin. Actually, Tama yan. Agree naman, agree. Matulungin at makalinga. Ayun po. Yun po yung... Actually, yung sa maririnig mo yan sa ibang mga companies, sir. Lalo na if you're with the Lopez Group of Companies, yung malasakit, sir. Yung malasakit center, hindi kay Bongo galing. Yung malasakit na word, actually, pinapractice ng Lopez Group of Companies. And that's why, siguro kaya lumaki ang Lopez Group. I believe because of that attitude ng mga employee or even the owner itself. Kasi sabi nga, sa laki ng sweldo namin sa Lopez Group, hindi mo maiisip magawa ng kalokohan kasi laki ng sweldo mo. Talagang hindi mo naisipin na mag-worry yung family mo sa laki ng ng paycheck mo. Ang gagawin mo na lang, tulungan yung company na lumaki pa siya ng lumaki. Kaya by the time I retire noong 2018 na-achieve ng Rockwell lang yung maging $1 billion company. And thankful din ako kasi marami akong na-experience sa kanila na nagagamit ko ngayon kahit saan ako pumunta. Yes, sir. Yun lang po. Thank you din po. Thank you for sharing, Sir Lambert. Yes, sir. Thank you rin po. O baka mayroon pang gustong i-share si Sir Edwin, no? Bago tayo mag-picture taking. Baka may gusto pa kayong i-share. Experience or si Sir Luis, baka meron. Hello, Sir Beng. Yes. Sa akin, sir, based on experience naman po. Pero hindi ito particularly, sir, na magkano ko ng specific project. Kung hindi ito po yung scenario na dapat, sir, bago po natin ibenta yung product, dapat alam natin yung kumpletong detalye doon sa dinadala nating product. Tama. Apo, kasi doon, sir, based sa magiging base yun ng pakikipag-usap nyo sa client, nasa sa conversation nyo pa lang, sir, matatansya niya na kung alam mo yung binibenta mo at kung kaya mo siyang i-support doon sa requirements niya. Usually po, pag may hindi ka lang nasagot, baka magda-doubt na dito pa lang sa part na to, mukhang hindi na niya kayang gawin, baka pag execution na, doon pa tayo magka-problema lalo. So yun po, tingin ko, product knowledge muna, sir. Para doon yung doon po yun nga, yung tiwala nila. Tama. Hindi hanggang lang po hindi hanggang conversation, hindi hanggang execution ang
ang tinitingnan na nila. Doon parang sa unang ano niyo po, sa unang conversation niyo pa lang doon na sila sa future nakatingin dahil magiging supplier kanila eh. So magiging defensive lang sila doon sa side nila. Based sa conversation pa lang po. Pasensya na sir, hindi pa ako makapag-on ng video. Okay lang sir. No problem. Sir, medyo madilim po. Thank you din, thank you. Parang ano yan, Sir Beng, di ba? Parang first impression last. Oo, First impressions last. tama sir. So yan. The way you talk, the way you dress, the way you represent the company. Siyempre, paano ka palilibalaan kung sinasabi nila hindi mo ma-explain mabuti or the way you dress parang wala kang decision make, parang something like that. So ako naniwala ako doon sa first impression last kasi doon ka matatandaan ng kausap mo eh. Especially if owner ang kausap mo or decision maker, di ba sir? Correct. Actually, may kwento ko sa inyo bakit I tend to collaborate more with you, with your team, Milky and Danfoss. You know why? When we were doing yung yung Coastal Towers and Grand Marina, yung 5 tower, yung 4 na towers na yan. Actually, marami akong kakilala, Sir Albert, na nag-submit ng proposal other than you. Dami nyo. And senior list ko sa 2. Sabi ko, ay siyempre, since ako yung magre-recommend doon sa boss, sabi ko dapat sigurado yung cost nito. No, and binoil down ko sa 2 na lang kayo, sir. Yung isa, final interview ko siya. Sinabi ko sa kanya, ano yung extent ng product mo? Sabi ko, nasubukan na kita dun sa previous project ko. Can you do this? Itong ganitong scenario. Binigyan ko siya ng scenario. Actually, mananalo na siya nun, Sir Albert. Yung ano na yun, yung product brand na yun. Nung binigay ko sa kanya yung opportunity, binigyan ko siya ng another 2 weeks. Dinilay ko pa yung sa inyo. In-extend ko pa yun. Kasi kasi na-try ko na siya doon sa malaki kong project. Para alam nyo na may ganun palang decision na dinaanan yung project na to. And alam mo, nung binigay ko sa kanya yung opportunity na yun, binigay ko lahat, sir. Yung POWER, binigay ko lahat sa kanya. All the risks, pati lahat ng risks na pwede niya. Pwede niyang sabihin na, o baka hindi siya na-qualify sa kita. Hindi, binigay ko sa kanya lahat yun. Pero hindi niya kami binalikan. Binalikan niya kami, sir, nung papatapos na tayo sa project. Tinanong niya kami bakit di daw siya ang nanalo. Sabi ko, hindi mo ako binalikan. Sabi ko, it's not the product. It's how you treat your customer. So sabi ko sa kanya, parang kasi nga naman, pandemic. Correct. Parang isipin mo, hindi natutuloy ang project na yun. Para dun sa owner, siyempre nakapag-connect. Para dun sa owner ng building o yung developer, nakapag-commit na yan sa mga client niya, siyempre. Hindi pwedeng hindi tumuloy yan. And if the monetary is not an issue, so ang magiging issue na lang technology. So yung client wants to use a better technology. Para yung better technology. Ang sinabi ko lang nga sa kanya, yung is the service na hindi na-extend sa amin. Kaibigan ko din yun. So, kaya nawala sa kanya yung project. Sir Edwin, baka may gusto kang i-share. Oo, nag-aantay lang ho talaga ako ng magandang timing. Sige, sir. Nakikita mo ba yung Sir, marami picture si ko? Sir yan. Yes. Nakikita po yung picture ko?
Nakikita, sir. Loud, Oo. very clear. Gwapong-gwapo. Huwag yung pakita, sir. Kitang-kita. Actually, Sir Beng, I've been working with Danpos for 25 years by next year. Wow, congrats. Congrats, sir. Opo. And kung titignan nyo, based on my Pero hindi ngayon lang tayo experience, nag-encounter, no, Sir Edwin? ganito po. Maganda po itong ikukwento ko sa inyo eh. Alam niyo naman ang Danpos, no? It's a very good brand. It's a known brand. When you talk about Danpos globally, pag pinag-usapan natin is refrigeration and air conditioning. Because I've been working with Danpos when I was in the cooling segment. I'm the one managing the business ng cooling segment. Ito yung mga compressor, refrigeration control, electronic control from commercial to industrial refrigeration. So most likely ako rin ho yung nagmamanage ng wholesaler, dealer, contractor, OEM ng refrigeration at the same time pati po yung aircon manufacturer like Carrier, Coppel, Trane, York, DB. So cover ko po lahat yan before. Wow. Okay, I was very happy on that the way I managed the cooling business segment in the Philippines for 20 years. And the last time na bago ko binitawan, ipinromote ako as a business development manager covering Asia Pacific region. I have about double-digit growth. That was way back 2018. So I'm very, very happy. Nang lumipat ako, naging business development covering Asia Pacific region. For the other Asian country, it's not, for me, in my experience, it's not a challenge. Na-challenge so ako, alam nyo kung saan? Saan, Sa sir? mismong country ko, Philippines. Kasi tandaan nyo po sa refrigeration, you can count by your finger less than 5 kung sino yung mga consultant. Wow. Andyan si Cesar, andyan si Arnold, andyan si Renato Bautista, at ilan-ilang PME ASHRAE consultant. Ilan lang po sila. Nang lumipat ako ng HVAC, kinover ko na yung HVAC, nagulat ako, ang dami palang consultant. And eto, I'm frankly speaking, nung kinakausap ko na po yung kasi ang Danpos, they were thinking that the brand is good. So, hindi mo na kailangang pumunta kay consultant, blah, blah, blah. Huwag ka na mag-marketing kasi Danpos a very good brand. So, automatic, mapapa-specs in yan. Ginagamit na naman ang consultant. Pero hindi ho ganun na nangyari. So, straightforward po ako. Narinig ko sa ibang consultant, hindi naman porke kilala ang Danpos, basta lang kayong ma-specify. At the end of the day, dito na pumasok, dito ko na-discover, marami na po palang mga project na sinasagasaan din kami ng aming mga competitors. Wow. So sad to hear, but that challenges, that problem, I have to convert it to some way na maging opportunity pa rin. So having said na meron akong BFD, meron akong PIBCB, meron akong heat exchanger, meron akong BTU meter, may flow meter ako. At the same time, meron akong dedicated na mga tao, kada country. At the same time, may dedicated akong hydronic calculation team na nakabase sa Malaysia. So I have to utilize that. I have to capitalize that na gamitin ko yung strength ng in behalf of Danpos. So what I did, kasama na rin po sa inyo, na inisa-isa ko yung mga consultant with the help of our partner like Milky Way, ginawa ko namin. So I have to do some branding, no? I have to do some branding. I just only started 2019. Believe me or not, we started 2019 and sabi ko sa management namin nung pinromote ako nila, give me 1 to 3 years, I'll give you sales for about siguro sabi ko sa kanya that time about 0.5 100,000 euro. In 3 years time, in 5 years time, you will be reaching 1 million euro. I was so sad, dumaan yung pandemic. So may 2 years time pandemic, but between 2019 to 2020, I was able to generate almost 400,000 euro on a short period of time. So I was very happy, I was very thankful, and I was sad. Dumating yung pandemic, everything is slowed down. Okay, slowed down. But
we never stop at one point, no? Katulad nung nangyari po sa atin na I was connecting to the most focused consultant, active consultant. Kasama po kayo ron. Si Sir Ben, kasama po yan sa active focus consultant ko for the Philippine market. And I was surprised na tuloy-tuloy ho hanggang sa ngayon. I was been communicating, so I never stop. I keep on engaging. Makikita niyo naman sa Facebook, nagbabike ako, nag-go-golf ako. So I have to do that kasi ang business nandoon, you have to get engaged, you have to get continued communication. And I hindi po ako napapagod. I was at the end, I was very, very happy. I still like communicating, like kausap ko po kayo ngayon when you set up this ME na forum po na ito, is malaking bagay po ito, not only for me, that's also for my partners, si Milky Way, saka ho yung mga tao ni Albert. This will also help us to be a very good, not only a sales, but also very good in communicating. Is a good example yung ginagawa po natin ngayon. And opportunity-wise, napakalaki po ng opportunity ng Philippines. I have to compare it with the other Asian country. It so happen lang talaga, totoo to, Sir Ben, ang dami niyong kakausapin, ang dami niyong pakikisamahan, ang dami niyong pakikibagayan. So, everything should be done in a very nice way. Ayun. So, relationship really, I mean, po talking about consultant, mechanical contractor, so andyan si Albert pagdating sa commercial, credit terms, pahabaan ng PC. Si Albert to. Kasi bawal sa amin sa sa Danpos, yung mga tinatawag na yung mga customer na mahirap pagbayad. Kami, very specific po ang Danpos, saka we only focus on the focus customer, hindi na po kami nagdadagdag. Kaya kung may mga bagong customer, we just pass it to the partner like Milky Way. Galing Opo. Kaya very exciting po ang HVAC. Nagulat ako, ang dami yung kinakausap. Actually, dito sa pag-develop namin, like you, Sir Edwin, sa Danpos, isa sa mga learning namin when we were expanding service centers as well as yung mga dealers. Sa onset pa lang, pagpasok pa lang ng dealers, nahuhulog na sila Paano? Laki ng quota Sabi ko sa kanila, well, you should approach it on the other way around. Do a project first. We will build with you a project. And then pag nakilala ka na ng market, eventually you go to dealership. At least part ka na ng ecosystem ng Unitech 3. Ganun yung naging strategy ko sa kanila. And then, way up. So, galing ka sa baba, papataas. Service the customer. So, ganun ang nangyari. Actually, maganda yung mo siya. And, actually, lumaki yung sa service center ng Unitech. Hindi nga nila alam. Yung iba nga, dumadating na lang sa office iba, hindi ko na ma-accommodate. Sabi ko, kayo na mag-meet. Kasi, nasa labas pa ako. Siyempre, nagmo-market kasi ako pagka Thursday for them as well as for my business. Ayokong iwan yun. Sayang opportunity na yun. So sabi ko sa kanila, you continue yung process. Total, marunong na kayo. Para hindi mawala. Kaya maganda yung Sir Ben, saka one of my objective when I learn about more on the HVAC community, ang gusto ko rito, yung connecting people. Yun po yun yung pinaka-gusto ko dito, how we connect each other na katulad po ninyo, katulad ng ibang consultant, katulad ng ibang mechanical contractor at ibang mga developer. Pagka connected po kayo sa isa't isa, I mean, it's a very strong strong market. Kasi ngayon, sir, madali na mag-text, di ba? Yes. Sabi nila, sir, text na lang ako. Sir Ben, kumusta performance dyan ni Danpos? Yan tatanong niya. Sir, kumusta dyan si Milky Way sa'yo? Mga simple text messages lang, pero very strong. Ang nagre-ripple effect, yun siguro, ako para sa akin, dapat yung team, yung team niyo very cohesive kayo. Start na kayong maging cohesive more and more.
and then yung collaboration nyo. Ang next wave na i-observe nyo, yung ripple effect. Yung from yung nga, kinukwento ni Sir Lenbert, maliit lang yung produkto. Konti lang yung cost doon. Pero siya yung tinatawagan. Ang ibig sabihin nun, may customer recall and then may ripple effect. Yeah. Dapat yun yung next wave na tinitignan ng Danfoss Milky Way collaboration. And kami naman sir, kami tuloy-tuloy kami. Ako naman sa paggawa ko ng mga project, nakikita ko kasi, siyempre lahat ng project, client namin will require yung bidding. So different project. Kaya ang magdi-dictate dyan is the service. Saka yung solution na naipoprovide ng team ninyo. Kaya natutuwa ako because una-una, winelcome nyo kami, winelcome nyo ako para i-share ko itong experiences ko na to sa inyo. Kung paano na-build yung industry ng Unitech. From 2011 to 2018, ang earning lang nila is mga 200 to 300 million. By 2018, 2019, umakyat na yun. Then, nalampasan niya na yung 300M. And then, by 2019, 2021, 2020, nag 1.2 B na siya. Parang, even parang pandemic, yan dire-diretso din po yung... yung, Sir Beng, yan din po yung time na nag-i-start ako, no? 2018, 2019. Nung nag-i-start na po kayong lumaki na ang benta ng Unitech. And ang naging experience pa namin noon, Sir Albert, Sir Edwin, because pagpasok ko sa Unitech, no one trusts Unitech. You know why? Kasi hindi sila nagbabayad, sir, ng ano eh. Hindi sila nagbabayad sa contractor at supplier nila. So, kinausap ako nung may-ari. Engineer, don't worry. Kasi lahat ng kilala ko sa industry, tinawagan ko. Sir Bing, bakit ka nandiyan? Nung nakita ko sa field construction, Sir Bing, ba't ka nandiyan? Yung mga friend ko sa industry sa ASRE. Sabi ko, kinuha akong consultant eh. Sir, di nagbabayad sa amin yan eh. Ha? Sabi ko, hindi ka, sige sabihan ko yung may-ari. And then, siya na mismo yung nag-volunteer yung may-ari. Then, bumaba siya during office hours. I think that was my fifth encounter with him. Bumaba siya at sinabi niya, Engineer Beng, don't worry with the supplier. Bago matapos tong 2019, lahat ng payables natin bayad. And you can order sa kanila again. So yun. Totoo nga, tinotoo naman niya. Binayaran niya lahat ng payables niya. Kaya actually, isa sa mga worry ko rin yun. When I was doing a project collaboration sa inyo, Sir Albert, with your team. Sabi nila, kasi nga, sinabihan na ako ng mga friend ko sa industry. Sabi nila, baka hindi magbayad. Sabi ko, alam mo naman yung, kinumpute ko na yun. Sabi ko, posibleng hindi magbayad to kasi mapapaya siya sa niya. Kasi he's dealing with external client. Pero mo, you're building a condominium. And then you're building a commercial center. So, ibig sabihin, yung sarili niya, Unitap, kanya lang yun. Wala siyang external client yun, siya mismo. Pero ito, pinasok mo na yung industry ng real estate. A different ball game. Kaya yun na yun. And then there was a close friend of mine na nagsabi rin sa akin, sabi, pabayaran niyo ba? Sabi ko ako naman, no? Trust me. Sabi ko ako lang. Sabi ko, trust me. Sabi ko sa kanya. Pabayaran namin yan. So, and then true enough,
Binayaran niya talaga yung ano, lahat ng commitment niya, payables na with suppliers. And kaya hindi ako nag-waiver on my commitment sa kanila eh. Sabi ko, basta I will help you. I will build with Unitech team. And sabi ko nga, yung next 20 malls ng Unitap, gusto ko yung signature namin ni Sir Pasamonte yung nandiyan dyan. Makita dyan sa plano. And just like nung ginagawa, parang naalala ko nung ginagawa ko lang yung rapper. Yung signature namin nung kapartner kong namatay na si Engineer Beng Solis. Nandoon sa plano ng lahat ng na na-develop namin sa Rockwell na drawings, na design. And kaya wala kaming inoperate na building sa Rockwell na pag-operate mo sumablay. Wala kaming ganun. Kasi talagang hanggang dun sa minute detail talagang dala-dala namin yung customer preference namin. Sabi namin, hindi pwedeng mapaya kami dito. Hindi lang pangalan ng Rockwell yung nakataya dito, mga lisensya namin. Oo, tama po yun. Tama po yun. I even told dun sa architect, sir, tataya ko yung lisensya ko pag hindi ko na-operate na maayos yan. I remember that. Sabi ko, tataya ko yung lisensya ko pag hindi ko na-operate yan. Pero I really thank God kasi majority ng Rockwell development project namin natapos na maayos. Even with, actually, yung mga nagawa ko with Ayala Group, still, nandun, nakatayo pa rin. Natutuwa ako. Sir Beng, how is the old first chilled water na dinesign po ninyo? Nung time po ninyo? Nung bata-bata pa po kayo? Sir, ang pinaka-paborito kong design na I was mentored by a Shangri-La Regional Chief Engineer, si Mr. Check, at saka yung dalawang magagaling na engineer namin ng DCCD noon, si Engineer Benvenido Gonzalez at si Engineer si Tony Lacer. Opo. Yung Mactan Shangri-La. Natuto talaga ako dyan. Kasi Mactan Shangri-La Hotel? Lahat ng facet ng HVAC, heating, ventilation, air conditioning, talagang nandyan eh. Natuto talaga ako. Sobrang pagkatuto ko dyan. Hindi ko iniwan yung project kasi talagang sabi ko, ito na yung culmination ng career ko. I prayed for it. I was put on that career. Sabi ko, gusto ko ma-fulfill yun. Kaya ako natutuwa ako, na-expand ko na itong ganitong klaseng learning session. Kasama si Sir Albert, and the team ng Milky Way and Danfoss. Nakikita ko yan. Kasi before, talagang wala namang ganitong collaboration eh. Yeah. Babayad ka pa sa PSME. Babayad ka pa sa ASRE para mag-collaborate. And yung learning, babayad mo pa rin. Pero tama yun eh. Yung learning, pag nakuha mo na, you learn to share it. Yeah. Huwag mo siyang itago. Kasi part ng yan eh, ecosystem yan eh. Para hindi mawala yung Naalala ko nung na-share ng 'di ba dati wala namang thumb drive. Wala namang mga USB drive. Pero nung time na inopen nila sa market yung knowledge about iba't ibang opportunity for business ng US. Nang inopen nila yon. Ang dami na nag-produce ng USB drive, iba-iba ng brand. Nung araw, hindi ka naman makakita ng 1 terabyte na napakaliit na USB drive. Okay, makakita ka na. Yeah, that's how yung pag-explode ng technology. Kaya maganda sir yung progression ng Danfoss in the Philippines. Kasi talagang from 1999, sir. And yun yung first collaboration ko sa inyo sa branding. That time noon, and then
nawala yung manager niya that time, naiwan kami. So parang nawala yung, hindi na namin iisip na, ay, iba na lang, huwag na lang si Dan. That time. Hanggang, sabi ko, there was an offer before I left Rockwell. I think there was your team visited us. Kaya nung ginagawa na namin yung yung coastal, naalala ko kayo, sabi ko, there was a time that may nag-visit na team sa amin offering this kind of services. At tingnan mo yung extended services, sir, mahalaga. Apo, totoo po yun. Ayun, sir. Sir, baka meron pa kayong gustong i-share, no? Si Sir Albert or si... Marami tayo sir natutunan sa pandemic, ano? Oo. Totoo. Totoo, marami, sir. As in, marami katulad yan. Ngayon, they're very convenient at our home. We can do this webinars. Laking bagay talaga sir sa lahat. Saka talaga na-extend mo yung learning. Talaga yung pagmamalasakitan mo rin yung sarili mo na gusto ko matutunan. Yes, yeah. Kaya maraming salamat sa inyo. At bago ako magtapos, gusto ko kayo makasama sa photo session. Picture ulit sir, picture. Kasi nag-iilaw na ako, madilim yung picture ko nun eh. Oo nga eh. Nakakalimutan Madilim ko eh, sa kaya nga yung photo ni Sir Albert. Yan, makapag-photo session ako sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga na-share nyo. Ang ganda ng ating naging interaction ngayon, yung collaboration natin. And I hope madala niyo yung mga learning na yan. You can ask me, ipagkasama-samahin ko yung mga reading material para in your leisure time, pwede nyo basa-basahin. Huwag nyo i-memorize, ha? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Ika, mag-picture ako sa inyo. Si Sir Luis at si Sir Okay. Benji. Yan. Lapit ka, Sir Luis. Pwedeng mag-heart, sabi nga na. Ready? Ay, ayun. Game. Ready? Ah. Ready? 1, 2, 3, ha? Ito pa, sir. Dali, ha? I-save ko lang to. Isa pa. One more. Ready? 1, 2, 3. Thank you very much, sir. Alright. Thank you, sir. Yes, okay. See you next Thank Saturday. you, Sir Ben. Bye-bye. Yeah, see you next Saturday. More on equipment application. Pakita ko sa inyo paano pinopromote yung equipment ni Gree. Sige po. Then, Okay. para makita nyo, ganito pala binibenta to. Ganito pala binibenta na. Dito pala to. Pag may mga Para may idea kami, sir. Tama, maganda yan, sir. may mga client kami minsan very insistent. Sir, ayaw ko niyan. Sir, hindi talaga efficient. Pero pag nag-ooperate na, sir, tama kayo. Hindi pala efficient. Pinabili niya na eh. Tama, oo nga. Anong gagawin mo? Siyempre, produkto mo, kailangan tulungan mo. Di ba? Kailangan tulungan mo siya. Well, explain ko sa inyo yan next Saturday. And I hope samahan niyo ako sa susunod nating collaboration. Thank you very much, Samir. Thank you. Thank you, sir. Okay, Thank you. sir. Thank you, Sir See you next Ben. Saturday. Thank you. God bless. Bye-bye. Sir Beng, good evening po. God bless you. Good evening.